Sa mundo ng Diyos at Diyosa, napili na nga itong ating bidang dalagang si Ristarte, ang Goddess of Healing sa isang S-class level na salvation task upang maging full-fledged goddess na. Nalubos kinabigla at kinabahala nito, rekta takbo na nga ito sa bahay nito kung saan lubos ng problema at S-rank nga raw ang difficulty level ng salvation task na naiatas sa kanya. Sa tanan nga raw ng 100 taon niya dito sa Unified Divine Realm ay nakaligtas naman na siya ng mahigit 5 mundo na di karamihan kumpara sa mga typical na gods ang goddesses na nakakasampu mahigit. Meron pa nga raw umaabot sa 100 mahigit padagdag pa nito, at sa kinamalas-malas pa nga raw niya ay napunta pa sa kanya ang isang S-class level na salvation task na maging mga veterano nga raw ng mga Diyos ay hirap pa, nalubos nitong kinataranta. Dito nagsimula na nga itong mamili ng hero niya na mas gusto nitong galing sa Japan at mabilis nga raw ang pick-up ng mga taong nagmula rito pagdating sa usapang isekai, bagamat mamimili na nga lang ay todo nahirapan pa ito at sa mga pangalan nga raw ay nalilito hanggang sa dito sumalaksak na nga sa pagmumukha nito ang isang papel kung saan lubos nitong kinamangha dahil sa pangmalakasang stats na nakapaloob dito sa kabila ng level ng taong nakasulat dito. Nagningning na nga ang mga mata nito sa tuwa at nahanap na nga raw niya ang The One at wala nang inaksayang oras pa rekta Cinnamon na ang kanyang prospect na hero, kaonting drawing, kaonting spell and boom, lumutang na nga ang hero nito na nagngangalang si Ryu Uguin Seiya, tululaway na nga ito't poging paparaw ang lalaki kanyang nasaman sabay lubos pinagpantasyahan pa nga ito ngunit natigilan ng mapagtantong bawal nga pala ang pag-ibig between tao at mga Diyosa. Pag-ibig nagpakilala na nga lang itong si Ristarte na Diyos ang araw ng Unified Divine Realm na kinailangan siyang i-summon bilang kanyang hero para iligtas nga raw ang mundo ng Giabrand mula sa Demon Lord. Sa isip-isip nga nitong si Rista ay nahumaling na nga raw sa kanyang kagandahan dagdag pa sa kanyang sexy na katawan ang binatang sa kanyang harapan. Hanggang sa gulat niya ay magsalita na nga ito at sino raw ba siyang mangtangang nagdadadada at siya pa nga ay aninsulto. Todo paliwanag naman nga ito sa binatang di naniniwala na nagpasaring pa nga at kung talagang Diyos ang araw itong si Rista ay ba't hindi na lang raw siya ang magligtas sa mundong tinutukoy nito. Bagamat lubos nagtitimpi ay pinaliwanag pero nitong Diyosa na may mga rules nga raw at hindi sila maaring makialam sa sigalot ng mga tao. Ribat na naman nga itong si Seiya at mga pinagsasasabi nga raw nitong si Rista ay walang kwenta hanggang sa change topic na nga lang nagawa ng napipikong Diyos ang kawawa. Sabihin nga raw nitong si Seiya ang salitang status bilang panimula nang makita raw nila ang stats at abilities niya, na di naman pinansin nitong si Seiya bagkus ay binanggit ang salitang properties. Dito na rin napagtanto ng binata na kahit papaano nga raw ay may kredibilidad naman daw pinagdadadada nitong si Rista na lubos kinabwisit naman itong ating bidang Diyosa. Napatanong naman na nga itong si Seiya kung ano raw ba mangyayari sa kanya kung sakaling mamatay nga raw siya sa mundong ito. Huwag nga raw mag-alala itong si Seiya at kung sakali man ay babalik lamang siya sa mundong kanyang pinanggalingan. Sus, estorya mo ika naman ang binata na lubos kinabwisit na naman ni Rista at napakamapagduda nga raw nitong si Seiya. Ngunit baka nabibigla nga lang raw ito sa bilis ng mga pangyayari hanggang sa dito magbukas na nga lang itong si Rista ng portal kung saan daan nila patungo sa ilayligtas na mundo. Mariing tumanggi naman ang binata sa mungkahi nitong Diyosa at bakit raw ba siya sasabak sa alam niyang delikadong lugar dagdag pa nito. Lubos pagkumbinsi naman nga itong si Rista at huwag nga raw mag-alala itong si Seiya at siya naman raw backup nito na sinupla na naman nga nitong binata at yun pa nga raw mas malala doon. Hahaha, pika na nga itong Diyosa sa asal nitong si Seiya hanggang sa gulat niya ay bigla na nga lang nagsalita itong si Seiya at kung sakali nga raw ay may kondisyon siya. Umiral na naman nga kamanyakan ni Ate Diyosa mo at nag-assume sa kondisyon nitong si Seiya hanggang sa nang bumalik na ulirat nito'y ikinagulat ang pagpupush up ng binata. Hayaan nga raw siya nitong maging handa bago ang lahat hanggang sa dito napagtanto na nga ng Diyosang mulat ang ugali ni Siyang sa papel ay nakasulat, at iyon nga ay ang pagiging lubos maingat nito sa lahat-lahat, hahaha. Nakimarites na nga itong si Rista sa kapwa nitong Diyosa na si Arya Doa ukol sa kalbaryo nito kay Seiya at sa pagiging lubos maingat nga nito sa lahat ng bagay. Mas okay na nga rin daw yun ika naman itong si Arya since S-class level raw ang kanilang kinakaharap at mabuti nang nag-iingat sila at suportahan na nga lang raw nito ang hero nito dagdag pa nito. Dito napaisip na nga rin itong si Rista sa mga nabanggit ni Arya na pangangailangan ng kanyang hero na dapat binibigay niya dito kaya naman agad din itong nagtungo kay Seiya nang ma-provide ito. Dito inabutan na nga niya ang yummy 6-pack inabot na niya ang yummy rice balls kay Seiya at baka nga raw gutom na ito. Ngunit embis na kainin na nga lang ang alay na pagkain nitong si Rista ay pinagdudahan pa nga ito ng binata at baka raw may laso nito sabay iminungkahi sa Diyosa na siya na muna kumain dala ng paniniguro nito. Hahaha.
Dito ibinigay niya na rin kay Seiya ang mga pangunahing pangangailangan nito sabay pinaalalahanan ang binata na tawagin na nga lang raw siya nito sa oras na handa na ito sa pamamagitan ng buzzer na ibinigay nito at hindi nga raw siya pupunta hanggat di nagri-ring ito. Ano pa nga ba't pinagdudahan na naman ito ni Seiya at baka may laman nga raw itong bomba sabay walkout na lang si Ate Josa mo, hahaha. Ilang araw na nga ang nakalipas ngunit wala pa ring paramdam itong si Seiya na lubos pinag-alala nitong Diyosang dalaga kaya naman napapante na ito rito, mukhang kinakain naman nga raw nitong si Seiya ang mga rasyon niyang pagkain dito kaya naghintay na lamang ulit. Inabot na nga ng isang linggo nang magparamdam na itong si Seiya na siyang agarang pinuntahan na nga nitong si Rista. Laglag pasador na naman nga si ate mo nang makita ang bagong ligong binata sabay kabig at training nito ay kinumusta. Hahaha, hanggang sa dito lubos kinagulat ang naabot na antas ng binatang nagtraining ng di man lang lumalabas. Nakukulangan pa nga rito si Seiya kaya naman dito nagbukas na ulit ng lagusan nitong si Rista sabay kinaladkad na ang binata sa portal na kanyang gawa. Nang makatawid ay una nang ang pinuntahan ng dalawa ang pinakamalapit na bayan sa mundong kanilang napuntahan. Pakaway-kaway naman nga itong si Rista sa mga taga-bayan na nasupla na naman nga nitong si Seiya at ang kapal daw ng mukha nitong makipagnitian sa kabila ng malabold star daw nitong pormahan. Hahaha, umiral na naman nga kapraningan nitong si Seiya at maaaring halimaw nga raw na nagbabalat kayo lamang si Manong at kung ano-ano pang ang paratang nito na kinairita na naman nitong si Rista, hanggang sa dito isang batang paslit na nga ang lumapit sa kanila na binati ang ating bida. Sige nga ngayon mo pa iralin tupak mo sa inosenteng bata na yan paghahamon ni Rista sa natahimik na si Seiya, hahaha, dito na nga rin sila nagtanong ng pamilihan ng mga sandata na siyang tinuro din naman ng kayat-kayat na batang gala. Rekta namili na nga sila ng armor kung saan lubos kinagulat ng Dayasa at 3 pares nga ang kinukuha nitong si Seiya. Paliwanag naman nga nito na ang 2 pasobra ay spare niyang araw kung sakaling masira ang suot niyang armor na lubos kinabwisit na naman nga nitong si Rista kaya siya na lamang namili para dito't aabutin daw siya siyam-siyam sa tama ng binatang ito, hahaha. Pormado na nga raw ang gago na rekta namili na naman nga ng kung ano-anong damo at gamot at baka mga halimaw raw ay siya nilang makalaban at magpangabot. Bida-bida na naman nga itong si Rista at magtiwala nga raw itong si Seiya sa kanya at veteranong navigator nga raw siya at sinisigurado nga raw niya na mahihina lamang halimaw sa lugar na yon na siyang sinipla naman agad nitong mapagdudang bida natin at wala nga raw siya tiwala sa pabeterano-veterano nitong si Rista, hahaha, bigla na nga lang rin sumausaw itong bata at safe nga raw sa kanila na maging siya ay nakakapaglakbay papuntang kabilang bayan ng ligtas. May pilakit charm pa nga itong ibinigay kay Seiya na binanata na naman itong cursed item raw na napigilan naman agad ni Rista kaya di narinig ng bata. So ayun na nga, nagpatuloy na ang dalawa sa kanilang paglalakbay at dito na nga nila nakasalubong ang isang mumunting pangit na slime. Bagamat kalmado lang itong si Rista at simpleng halimaw nga lang raw ang mga slime ay puno pera ng pag-iingat itong si Seiya. Hanggang sa gulat nga nitong Diyosa ng banata na nga ito ng binata ng pangmalakasang atake na sobra-sobra nga raw para sa isang slime lamang. Di pa nga dito natapos at baka nga raw buhay pa ang halimaw kaya nagpakawala pang muli ng isang pangmalakasang spell itong si Seiya, abat di pa nga nakantento ang binata at di nga raw yun sapat kaya binirahan ulit ng isang mala atomic bomb na spell ang minalas-malas na slime, at nagpaulit-ulit pa nga ito hanggang sa mukhang nakantento naman na ang binatang may tama na nagpasaring pa na mabuti na nga raw ang nag-iingat, buwisit na baliw, hahaha. Habang nagdedebate pa nga ang dalawa ay bigla na nga lang lumutang ang isang demonyong didi na tinubuan ng katawan, isang araw siya sa 4 na Heavenly Kings at pinadalang araw siya rito ng Demon King nang maramdaman ang pagsaman ng isang hero. Lubos na kinagulat naman ito ng dalawa lalo na itong si Rista na mas kinagulat ang agarang pagtakbo ni Seiya mula sa kalaban ng maska nila ito. Takbo na nga lang rin itong Diyosa mo samantalang napangisi na lang itong kalabang demonyong didi sa pagka-cute-cute na hero, hahaha. Speaking of cute, 99.9% ng nagsusubscribe sa Recap Candy ay puros cute daw. Yung natitirang porsyento puro pa cute lang daw. Hahaha, love you, salamat. Todo takbo na nga ang dalawa sa demonyong dead-eng nagwawala. Sabay dito iminungkahi na nga nitong si Seiya na batsi na muna sila sa ngayon at gumawa na nga muna raw ng portal itong si Rista nang makabalik na sila sa Divine Realm. Sa pagmamadali nga nila ay nagkatisod-tisod pa itong mangtangang Diyosa na siyang nagbigay daan naman para makapagbitaw ng atake itong si Seiya at ayon, rekta takas na ang dalawa, wala naman nang nagawa ang kalaban sabay bante ng tingin sa bayang kanilang pinuntahan. Nakabalik naman na nga ang dalawa sa Divine Realm kung saan balibag agad ang natamo nitong si Rista at nakadagan sa gentleman nating bida. Sabay pinalabas na nga ang Diyosa at magsisimula na nga raw siya magpalakas at may kataasan daw ang antas ng kalabang watermelon ay wagas,
Hinte mode na naman nga itong Diyosa mo ngunit sa inip nga nito ay sinubukang silipin ang estado ng kanyang hero sa pamamagitan ng bowl ang kristal na ito. Ngunit sa gulat nga nito ay ang nakalaban nilang Melon Este Demon ang lumutang dito kung saan nagbanta na nga nawawasakin niya nga raw ang bayang iyon kung hindi sila magpapakita doon, at papatay nga raw siya ng isang tao bawat 10 minuto dagdag pa ng siraulo. Nabahala naman na nga itong si Riste kaya agarang pinuntahan na nga ang nagtitraining pa na si Seiya. Bagamat pinaliwanag na nga nito kay Seiya ang sitwasyon ay nang ibabaw pero ang kagustuhan nitong magpalakas muna bago ang lahat since mabagal naman raw takbo ng oras sa Divine Realm kumpara sa iba't may oras pa naman raw sila. Kung ano-ano na nga pinagsasasabi nitong natatarantang si Riste kay Seiya na tinawag pa nga nitong duwag at nagkamali nga raw siya sa pagpili rito bilang hero, depensa naman nga nitong si Seiya na kung sakaling siya ay mamamatay as mas malala nga raw ang mga mangyayari. Bukod sa bayan ay pati buong mundong iyon nga raw ay makokompromiso dagdag pa nito na lubos kinagulat nitong si Riste dahil naghahanda na nga ito. Mas kinagulat pa nga nito nang makita na mas lumakas na nga itong si Seiya sa ikli ng oras lang ng training nito. Hanggang sa dito batuka na nga ni bida natin at basta-basta na naman nga raw kasi magbubukas ng portal ng di man lang pinag-iisipan. Abat siya pa nga na bahala sa pangbabatok sa Diyosa at baka may nakuha nga raw siyang germ sa ulo nito na kinabwisit na naman itong si Rista. Hahaha. Kalaunan nga ay narating na ng dalawa ang bayan na siyang agad din namang pag-atake nitong ating bida sa kalaban. Dulang nga raw itong si Seiya at di siya nagawang tamaan ng palash-slash nito hanggang sa napagtanto nitong para sa hostage pala ang ataking iyon. Napangisi na nga lang ito sabay scan kay Seiya bago ang laban na siyang lubos kinagulat nito at ang laki nga raw ng tinaas ng antas nito. Ngunit dahil dito ay napilitan din tuloy magpakitang gilas itong kalaban na namanes buong katawan sabay antas din nito'y tumaas. Hanggang sa dito nagsimula na nga magbanatan ang dalawa, di pa nga dito natapos ang paganap ni Ate Demonyo mo at kay Seiya nga raw ay ipapakita ang kanyang espesyal na teknik, kung saan kinagulat nila at sinaksak nito ang mismong sarili niya na sisigurado nga raw sa pagkatalo ng simumang kaharap nito. Bagamat nagtataka ay kinagulat naman nila ang paglabas ng isang dambuhalang halimaw na true form nga raw nitong demonyong boobs na tinubuan ng katawan. Nanggatag sa takot na nga itong si Ate Diyosa mo dala na rin ng pangmalakasang stats na naskan nito mula sa kalaban sabay pagmamayabang na nga nitong dambuhalang halimaw at olots na nga raw itong si Seiya sa layo ng agwat ng kanilang kasalukuyang mga antas at lakas, bam-ira na nga ito ng isang pangmalakasang suntok ngunit sa gulat nito ay naharang ito ng loko-loko. Napaisip na nga rin itong si Rista at baka mali nga raw kanya kay Seiya kaya muli itong napaskan. Ngunit nakalak na nga ito at napagtantong gumagamit ng fake-out skill itong si Seiya ng matago ang tunay niyang lakas. Buwis matang pilit sinilip pero nga ng Diyosa ang stats nitong bida hanggang sa nang magtagumpay na nga ito ay lubos kinagulat ang kanyang nakita. Times 10 na nga raw ang stats nito kumpara sa huling kanya rito na imposible nga raw at dito napagtanto na simula pa lang ay gumagamit na ito ng fake-out skill para maitago ang tunay na antas at lakas nito. Maging nung tumakbo sila last time ay mas malakas na itong dati kumpara sa well-dead-eng halimaw ngunit mas pinili Peren na mag-training ng mas lumakas pa. Baliw ang gago ika na lang ng Diyosang nabulantang. Hahaha, di na nga mapalagay ang kalaban at sa bida natin ay kinakabahan. Dagdag pa nga nitong si Rista na maaaring malakas nga raw itong kalaban pero mali nga raw siya ng baliw na nakalaban. Hahaha, hanggang sa dito nagmala Phoenix na nga itong si Seiya na binasek na lang ang walang nagawang kalaban. Para-paraan na naman nga sa pangmamanyak itong si Rista na todo singhot pa nga sa ating bida. Samantalang todo iwas naman itong si Seiya at bukod nanununtok daw putok nitong Diyosa, hahaha, pab-ibi na naman nga itong si Rista at bakit raw ba tinatago nito sa kanya stats niya, okay nga lang raw kung sa kalaban pero bakit raw pati sa kanya, putok mo nga di mo maasikaso mga kalaban pa kaya na pwedeng bang kailan yung utak mo mapigilan mo, yan ay kung may utak kadagdag pa nito, hahaha, buwisit. Kung gayon daw ay protektahan na lamang siya nitong si Seiya kung magkataon sabay ribat na naman ito't immortal naman daw ito kaya bahala na ito. Lubos pagpapasalamat naman na nga ang natanggap nila mula sa mga tag-abayan na kanilang iniligtas sa kalaban, may paprutas at welcome party pang ang inalok ang mayor ng bayan hanggang sa dito umiral na naman tama nitong bida at imbitasyon ay tinanggihan at may gagawin pangaraw siya. Kilig naman itong si Rista at wala nga raw inaaksayang oras itong si Seiya at rekta sunod na bayan na nga raw sila hanggang sa dito bumulantang na nga sa kanya ang nagwawalis na si Seiya na inipon ang abo ng kalaban, ano pa nga ba't Hellsfire na naman ang hayop sa walang muwang na abo ng kalaban, hahaha, wag nga raw silang makampante at maaaring mabuhay pa ang kalaban at dito nagmistulang MP Erno na nga ang bayan, di pa nga nakentento ang baliw at binanat-banatan peren ang abo na nagkadesunog-sunog na pati mga tao.
hanggang sa ayon, sunog pati kaluluwa ng mga multo dahil sa kagagawa ng hype na gago, hahaha, at dito lubos nagmakaawa na nga ang mayor na umalis ng araw sila sa bayang iyon. Buisit na naman nga itong si Rista at tinalo pang araw ni Seiya ang Demon Lord sa pagwasak. Maging mga bata raw ay pinagbabatong araw siya at kinut siya pati putok niya dagdag pa nito. Samantala nagtataka naman itong si Seiya at sa kabilang araw ng pagligtas nila rito ay napakawalang puso ng mga ito. Hahaha, buisit talaga. Sa kabila nga ng mga nangyari ay sumunod naman nga itong mag-ama at humingi ng tawad dahil sa mga ganap. Huwag nga raw sila humingi ng tawad ika naman itong si Rista bagkus ay silang araw dapat mag-sorry dahil sa mga nasunog na mga bahay dagdag pa ang iilang taong nasunog at nadamay, naglabas na nga rin ito ng pera bilang pasasalamat nga raw sa kanila na agad din namang kinuha ng ating bida, abat nagreklamo pa nga sabay kakarampot na barya ng pobre ay kinuha pa nga, hahaha. Maging ang bata ay tuwang-tuwa rito kay Seiya at napakabait nga raw nito sa kanila na agad pinabulaanan naman ng Diyosa at huwag nga raw pamarisan ang mga katulad nitong si Seiya. Umalma naman nga itong bida at naririnig nga raw ang panglilibak niya. Buisit ka pinagsusunog mo buong bayan tas ngayon humingi ka pa perang abat pati barya pinatos mo pa, hanggang sa dito umalis na ang dalawa, hahaha. Abnormal ka talagang hero ka kailan ka ba titino Seiya ika ng Diyosa. Pinagtaka na nga rin ito ang pagdadala pera nitong bida sa regalong binigay ng bata sa kanya sa kabila ng pagdududa niya rito at may sumpa nga raw ito. Paliwanag naman nga nitong si Seiya na mas okay na nga rin daw kung may sumpa man ito na lapitin ng mga halimaw nang di na nga raw hassle pa sa paghahanap sa mga kalaban at sila na nga lang raw kusang lalapit sa kanila. O siya? Since tapos na tayo rito ay magtungo na tayo sa susunod na bayan mungkahi naman na nga nitong si Rista na agad pinabulaanan na nga nitong si Seiya at bumalik na nga lang raw muna sila sa Divine Realm na kinagulat na naman ni Ate Diyosa mo. Paliwanag naman ng bida natin na since natalo na nga nila ang isa sa mga Heavenly Kings ay paniguradong magpapadala agad ang kalaban ng mga mas malakas pang demon para sila ay kalabanin. Kung hindi nga raw sila pupunta sa sunod na bayan ay papaano nga raw makakahanap itong si Seiya ng mas magagandang sandata at armor ika nitong si Rista? Napaisip naman nga itong bida at kung di raw ba pwede na sila Rista na nga lang raw gumawa para sa kanya, na siyang pinaliwanag naman nitong si Rista at bawal nga raw sa kanila at salungat sa kanilang divine law. Ano pa nga ba't na insulto na naman tuloy siya ng bida-bida at walang kwenta nga raw siyang Diyosa? Kung iisipin nga raw ay kalebol niya lang naman ang halamang gamot na kinabuisit na naman ni Ate Diyosa mo. Hahaha, bilisan mo na at magti-training pa ako. Buksan mo na ang portal Miss Halamang Gamot. Hahaha, abat nandito ka Peren Lods, pa-like at subscribe naman po sa ating mumunting channel bilang pagpapakita ng inyong suporta. Salamat po. Marites mode na naman nga itong si Rista kung saan nireklamo na naman ang lubos pagiging praning at maingat nitong si Seiya at babad na naman nga raw sa pagtitraining sa kabila ng pagkakatalo nito sa isang Heavenly King kamakailan pa lamang. Nababahala nga rin ito sa laki ng hinaharap sa laki ng tama nitong si Seiya at kailan pa nga raw siya magiging full-fledged na Diyosa tulad nitong si Arya na nakaligtas na ng mahigit 300 mundo. Malungkot namang ibinahagi ni Arya na sa kabila nito ay may isang mundo nga raw siya na hindi na iligtas. Na bagamat birangk lang ay di pa rin siya nagtagumpay ng dahil nga raw sa kanyang kapabayaan, hanggang sa dito dumating na nga lang itong si Seiya na hinahanap itong si Rista na lubos kinagulat naman itong si Arya at tila ba kilala ito. Sa isip-isip naman itong si Rista ay nabudal na rin itong si Arya ng karisma nitong ating bida, dito inalam na nga nila kung ano ba ang nais nitong si Seiya at dinayo pa talaga sila. At dito na nga inilahad nito na wa-epek na nga raw ang training niya at di na gumagalaw ang level niya. Ngiting tagumpay naman na nga itong si Rista at sa wakas lalabas na salungga niya itong si Seiya sabay gatong pa nga at makipaglaban na daw kasi ito sa mga halimaw ng mapunan kakulangan nito sa pagpapataas ng antas, na pinabulaanan naman agad ng bida natin at delikadong araw na lubos problema nito. Buisit ka pumayag ka na kasing hype ka pang gigigil nitong si Rista hanggang sa dito sumingit na nga itong si Arya at iminungkahing magpa-training na nga lang itong si Seiya sa mga gods nila sa Divine Realm. Bukod sa ligtas na nga raw siya dito na lubos pinangangamba nito ay mas marami pang araw siyang experience na makukuha rito kumpara sa mga halimaw kung sakali, agad namang sumangayon ito at nagustuhan ng idyang iyon. Dito pinakilala na nga nila ito kay Cerseus aka the Divine Blade, kung saan pinakiusapan nitong si Arya na i-train niya nga itong si Seiya, may pababala pa nga itong nalalaman at baka di nga raw makasabay sa kanya itong si Seiya na tao lamang. Abat-ribat naman nga itong bida natin at ang lakas nga raw ng apog nitong Diyos, huwag nga raw siyang sisihin nito kung umiyak ito ng dugo sa kanya sa kalagitnaan ng kanilang pagsasanay na lubos kinagulat naman itong si Cerseus,
Di pa man nga tapos magsalita ang Divine Blade ay sinapla na naman ito ni Seiya at ang daming araw nitong dada. Magsimula na nga lang raw sila sa kanilang training na kinao na lamang nito. Hahaha. Sa unang araw ng training ay kinumusta naman nga nitong si Rista kay Cerseus si Seiya sa kanilang training, para nga raw sa isang taong may kabastusan ay may ibubuga naman daw ito, na siyang kinatuwa naman nitong si Rista. Sa pangalawang araw ay dinayo na ngang muli nitong si Rista si Cerseus na pautal-util na nga at tila ba may pinangangamba. Ika naman nga nito na sa loob ng 2 araw ng kanilang training ay katakot-takot na antas na ang inilakas nitong bida natin. Kung pwede nga lang raw niya gamitin buong lakas niya ay baka may tsansa nga raw siyang manalo rito pwede na nga raw itong si Seiya, malakas naman daw, hahaha. Pangatlong araw ay stress na Cerseus na nga ang inabutan nitong si Rista, na di na nga niya makausap ng maayos at nag-walkout pa nga. Hanggang sa kinabukasan ng puntahan niya nga itong muli ay inabutan niya itong nakatago sa isang sulok at tila ba may iniiwasan sabay bamulong kay Rista. Rista, yung hero mo baliw. Wala na kong tulog wala na kong pahinga tinalo ko pa si Kuratsa na hype na yan, paulit-ulit nagkadibalat-balat na ko sa puwet. Sa Smeriasep sa akin ay napakalupit. Hanggang dito sa gulat nga nila ay bigla na lang lumutang itong si Seiya at kanina pa nga raw hinahanap itong si Cerseus. Kung tapos na nga raw ito sa siesta niya ay magpatuloy na sila sa training nila at since marami-rami na nga raw silang oras na nasayang ay tatanggalin na nila breaks plus mas dadagdagan nga raw training pa. Sa kabila na rin ng trauma at lubos takot nitong nadama ay bumigay na nga itong si Kuya Divine Blade mo. Tinapon na espada niya sabay malabaliw na nagsisigaw na ayaw na nga raw niya kailanman makakita pa ng anumang matalim na sandata, hahaha, hanggang sa kinaladkad na nga ito ng ating bida habang humihingi ng tulong sa iba. Dumating naman nga sa eksena itong si Arya at pinapatawag nga raw itong si Rista ni Tandang Ishtar, bagamat nag-aalala kay Cerseus ay umalis na nga muna ito at tiis-tiis na nga lang raw muna itong si Cerseus. Nang marating na nga ni Rista itong si Tandang Ishtar ay agad iminungkahi nito na pumunta na nga raw itong sila Rista sa susunod na bayan sa lalong madaling panahon. Paliwanag naman ito na bagamat ligtas ang lugar na pinagdalhan sa kanila nito kamakailan lang ay nakatiktik peren nga ang kanilang mga kalaban dito kaya naman ngayon ay nanganganib na nga raw maging ang mga katabing bayan nito, may mga naghihintay na nga rin daw sa kanilang mga kakampi sa bayang ito kaya magmadali na nga raw itong sila Rista. Wala naman nangang sinayang pang oras itong si Rista at agarang pinuntahan itong si Seiya, kung saan sa gulat niya ay inabutang pinagbububugbog na nga itong kaawa-awang si Cerseus. Dito binalita na nga niya sa binata na kailangan na nga raw nilang umalis at nanganganib na nga raw ang Giabrand. Na sinang-ayunan naman agad ni Seiya at sakto raw wala na raw pakinabang sa kanya itong si Cerseus. Hahaha buisit. Narating na nga nila Rista at Seiya ang bayan ng Simol kung saan inabutan na nga nilang nagsisialisan na ang mga taga rito at lulusab na nga raw mga undead rito soon. Tanong naman nga itong si Seiya kung ano raw ba ang mga undead at ano raw ba pantalo rito. Ika naman nga nitong si Rista ay mga halimaw nga raw ito na bagamat mga patay na ay gumagalaw peren mala zombie nga raw. Wa-epek nga raw dito mga espada at tanging mga fire spells at holy water lamang ang tumetalab dito dagdag pa nito. Ano pa nga ba trekta bilihan na sila kung saan nais nga nitong bida natin ng 1,000 bote ng holy water, abat siya pa nga napikan sa tindero nang wala itong mabigay na ganoon kar aming holy water na agad din namang inawat nitong si Rista at 10 nga lang raw kailangan nila. Hahaha, habang naglalakad ay todo reklamo peren nga itong bida natin at kulang nga raw ang dala nilang holy water hanggang sa ayon, narating na nga nila ang simbahan kung saan naghihintay sa kanila ang mga taga-simbahan pati na ang 2 tila babata lamang. Lubos pagkamangha naman ang nadama nitong pare kay Ristang Diyos ang araw na matagal na nilang hinihintay dumating. Pinakilala rin ito ang 2 bata na descendants nga raw ng Dragoncon na nagtataglay ng Dragon Blood na sina Elulu at Mash. Nagsasalita pa man ang pare ay nilapitan na nga ito ng ating bida, sabay dito walang ano-ano'y binuhusan ng holy water sa ulo, bagamat nagulat sa ginawa nitong si Seiya ay mas kinagulat nila nang bigla na nga lang umusok itong pare. At dito na nga nila napagtantong undead ito na nagpapanggap lamang bilang isang pare, abat di na masama ngunit wala na kayong magagawa kahit pagkakakilanlan ko ay inyong isiniwalat ika naman ng undead na naglagas na ang balat. Aksyon naman agad ang 2 batang Dragoncon at sa undead ay humarap, punta naman nga agad itong si Rista kay Seiya at tulungan nga raw nito ang 2 paslit. Huwag nga raw mag-alala itong si Rista at ginawa na nga raw niya ng paraan at kalaban ay pinaghandaan. Hanggang sa dito bigla na nga lang nagkagutay-gutay katawan nitong undead na lubos nilang kinagulat at paano nga raw ito ginawa ng bida natin nang di man lang nila nakitang gumamit ng espada. Maging si Rista ay namangha at ito na raw ata ang epekto ng naging training nito kasama si Cerseus.
Ngunit mas importanteng tanong nga raw ngayon ay kung papaano nga raw nalaman nitong si Seiya na si Father ay undead na agad din naman nitong sinagot at simple nga lang raw. Ito nga raw ang pinakagurang sa kanila na sigurado lampa at pinakaunang mabibiktima ng undead. Na kinabwisit na naman nitong si Rista at anong klaseng mga rasuna na naman nga raw yun. Mga tanga, ika naman ang undead na nakabulagta. Papunta na nga raw lupo ng undead sa kanila kaya puksa na nga raw sila. Dagdag pa nito na higit 10,000 nga raw ang mga ito at kinabukasan ay siya nga raw nilang asahan. Abat kung di rin naman may katangahan nitong undead ay nalaman na tuloy lahat nitong si Seiya ang kailangan niyang impormasyon rito kaya naman ayon. Wala na raw itong pakinabang sa kanya. Nang marinig nga ito ni Rista ay agad nitong hinayla ang lahat palabas ng simbahan, nagkadisub-sub-sub na nga ito sa pagsabog na gawa na naman itong bida nating umiral na naman pagiging lubos maingat at sisiguraduhing undead ay abo at sunog lahat. Ano pa nga ba at nawasak na naman lahat sabay banat pa nga nitong walang hiya at huwag na nga raw sila mag-alala at wala na nga raw ang kalabang nakaharap? Hahaha, bagamat nawiwirduhan sa ating bida ay muling nagpakilala naman na nga itong sila Elulu at Mash kay Seiya, na naglabas na naman nga ng holy water na lubos nilang kinagulat at sobra-sobrang napakamapagdudang hero nga raw nitong ating bida, maging si Rista nga ay pinagdudahan pa nito, hahaha, ineske na nga rin nila itong dalawang bata at nang malaman na antas nito ay mababa, ay siyang babari ng tingin dito ng bida natin at tulong nga raw ng mga ito ay di kakailanganin. Abat syempre sisingit na rin ako at makikiusap rin, na ang like at subscribe natin ay pakipindot na rin. Yan lang naman ang aking mumunting mithiin, hahaha, salamat. Matapos nga ang mga kaganapan ay dumating na sa eksena itong mga kawal Malapules Pilipinas na laging huli sa bakbakan darating na lang kung kailang tapos na ang laban, abat sila pa nga napagbintangan at silang araw ay iimbestigahan. Hanggang sa magising naman na nga itong si Sister kung saan kwenento ang pagbabalat kayo na nga ng isang pare na kanilang nakalaban. Na base nga raw sa pagkakaalala niya ay siyang dahilan ng pagkawasak ng kanilang simbahan na lubos kinaraos naman nitong ating Diyosa at di nabuko ang ating bida. Dagdag pa nga nito na may 10,000 undead nga raw ang lulusab sa kanila bukas ng umaga at nagpapasalamat at buti nga raw ay nandito ang hulog ng langit na Diyosang si Rista pati na rin ang kaagapay nitong hero na si Seiya. Agad namang humingi ng despensa itong mga kawal sa naging asal nila sa ating mga bida. Sabay humingi ng tulong sa ating bida na tulungan nga raw sila nito sa pagsugpo sa mga undead na kalaban nito. Magkano, ika na nga nitong si Seiya sa mga kawal ng bayan na bagamat nawiwirduhan sa ating bida ay sinigurado naman na may karampatang gantimpala nga ito mula sa kanilang kaharian. Ano pa nga ba at pasiguro na naman si kuya mo at gawan nga raw nila ito ng kasulatan ng sa huli ay walang mangyaring takbuhan. Hahaha. Dumagdag pa nga sa gulat nila nang sabihin na nga nitong si Seiya na huwag na nga raw silang sumama at sa bayan na nga lang raw sila at magsilbi nitong depensa. Sumama na nga rin daw itong dalawang bansa at nakasama niya na magiging pabigat lamang na lubos kinabwisit na naman nga nitong si Mash sabay pasaway na nag-walk out at aabangan ang mga undead sa bukang liwayway. Dumagdag na naman nga itong si Rista at mas okay nga raw na mas marami sila at nang may tulong mula sa iba na agad pinabulaanan naman itong ating bida at di nga raw kailangang may magsakripisyo at mamatay pa. Kinilig na naman nga si Ate Diyosa mo at maaaring iniisip nga lang raw nitong si Seiya ang kaligtasan ng iba. Maywan na nga rin daw itong si Rista ika nitong bida at di nga raw niya kailangan ang walang kwentang Diyosa na lubos kinaloka na naman ni ate mong nabanatan na naman. Hahaha. Nabwisit na naman nga ito sabay nagpalabas ng pakpak nang masundan ang herong nais nitong masapak. Bagamat todo effort si Ate Diyosa mo ay sadyang mabilis talaga ang gago, at sa gulat nito at kinilig na naman nga ang mukhang pato nang balikan na nga siya nitong si Seiya. Assuming na naman nga si Ate Diyosa mo na todo nagkaunat-unat pa sa pag-abot ang nguso hanggang sa bigla na nga lang nagkawalwal-walwal suso nang sa paglipad hero ay biglang bumugso. Hahaha, nagkadipanot-panot na nga rin pakpak nito na lubos kinabwisit na naman ito hanggang sa dito maaninag na nga nila ang lupo ng kalaban na nagmamarcha sa kalayuan. Dito nagpalabas na nga itong si Seiya ng isang dambuhalang bulalakaw na lubos kinagulat nitong si Rista, na siyang binato nito sa lupon ng mga kalabang undead na kinasupil ng mga ito. At syempre, mawawala ba naman pagiging sigurista nitong hype na ito na binanatan pangang muli ng isa pang bulalakaw ang mga tunaw ng mga kalaban na lubos kinamangha naman itong si Rista at kung ganito nga raw kalakas na itong si Seiya ay basic na nga lang raw ang Demon Lord kung sakali man. Nang makabalik na nga sila sa bayan ay binalita naman na nga nitong si Elulu na nawawala nga raw itong si Mash 2 araw na mahigit ang nakakalipas. Huwag nga raw mag-alala itong si Elulu pagpapalakas loob naman itong si Rista at naubos naman na raw nila ang mga undead na kalaban kaya wala nga raw mangyayaring masama rito kay Mash.
Kinumusta na nga rin nila itong si Seiya na nagkukulong na naman nga raw sa kwarto nito, na namumroblema na naman nga at kulang nga raw ang buhok ng goddess na panghalo niya. Na base nga raw sa mga eksperimento niya mula sa kinulektang buhok at bulbul nitong si Rista ay nagpapalakas ng kanyang sandata, kaya dito iminungkahi na kakailanganin niya nga raw ang mas marami pang buhok nitong ating Diyosa na lubos kinabuisit na naman nga nitong si Rista. Sa gitna nga ng kanilang usapan ay may biglang dumating naman na parcel mula JNT nga raw, nakapangalan raw sa hero kaya tiwala naman raw siya. Bagamat lubos pagdududa na naman nga itong bida natin ay tinanggap na lamang at naawa sa bangs ni ate mong pinagtripa ng barbero nito. Hahaha, tuwang-tuwa naman nga itong si Rista at sosyaling salamin ang laman ng parcel sabay dito nagulat nang makita ang isang nakagapos na bata. Dito nagpakilala na nga itong si Death Magla na isang araw sa 4 na Heavenly Kings at hostage nga itong si Mash na lubos nilang pinag-alala. Nabahala naman itong si Rista at panoong buhay pangaraw ito sa kabila ng pag-ublira nila rito kamakailan lang. Kwento naman nitong si Death Magla na kinokontrol niya lamang ang mga undead mula sa malayo at ngayon nais magaganti sa sinapit ng kanyang mga alagad na zombie. Imbis na magmakaawa sa kanyang buhay ay inilahad nitong si Mash ang kanyang paghanga sa hero sa kabilang araw ng pagiging gago nito at iligtas na nga lang raw nito ang mundo. Namangha naman nga itong si Seiya sa lakas ng loob nitong bata at dahil dito ay sinabing pwede na nga raw niya itong tagadala ng gamit niya. Bagamat naguguluhan sa banat nitong bida ay tinuloy na nga nitong kalaban ang balak niya hanggang sa gulat nitong bungo ay nahiwan ni Seiya ang braso nito bagamat nasa ibang lugar o dimensyon nito. Paliwanag naman nga ni Seiya na ginamit niya rito ang teknik niya na Dimension Blade na kayang humiwa ng kung saan man sabay dito nagmadaling pumunta sa Divine Realm. Bilasan nga raw nitong si Rista at bagamat mabagal ang oras dito sa Divine Realm ay kakaunti lang daw oras nila para mailigtas itong si Mash. Oy, ikaw ba head goddess sa lugar nito? Ika na nga nitong si Seiya na wala man lang kutsa-kutsara kay Ishtar. Hahaha, ituro nga raw nito ang lugar kung saan nakakulong itong si Mash. Natawa na nga lang itong si Ishtar sa asal nitong ating bida at sinabing bawal nga raw silang makialam. Gagawa ka lang naman ng portal sa lugar di ko sinabing sumama ka at makipaglaban, tanga mo naman. Ika ng bida sa matandang walang bagang. Hahaha, buwisit talaga tong bida-bida, pinagbigyan na nga lang ng matanda ang bidang kinyulang sa aruga, na bagamat bastos ay nagpasalamat din naman na kinabwisit nitong si Rista at tila tropa lang ang kausap ng mangmang. Rektakuta na nga ng kalaban ang dalawa at dito inabutan si Mash na bogbog sa pagmamalupit nitong si Death Magla. Kinagulat din nila ang nakaprotektang itim na apoy rito at mga pisikal na atake nitong si Seiya ay walang epekto. Dito nagdadadada na nga itong si Death Magla at ang pangalan nga raw ng kanyang likha ay Dark Furnace at ang pinakamalakas nga raw na Fire Attribute Monster pagmamayabang pa nito. Di naman nga makapaniwala itong si Rista at undead nga raw itong si Death Magla at papaanong nagagawa nitong makapaglabas ng Fire Attribute Monster. Tatanga-tanga nga raw itong si Rista ika na nga nitong si Death Magla na lubos kinainis ng Diyosa sabay monster ay eneskan at nang malaman ang taglay nitong kahinaan. Ngunit sa gulat nga nitong si Rista ay wala siyang makitang kahinaan dito bagkus ay halos immune sa lahat at tanging ice magic lamang ang tatalab sa nagliliyab na kalaban. Tawa-tawa pa nga itong kalaban habang pinapaliwanag ang tanging paraan para kanyang Dark Furnace ay malabanan at matapatan. Pasalamat naman nga itong si Seiya sa effort nitong panot sa pagpapaliwanag ng kanyang nilikha sabay dito lubos pag-aalala na nga nitong si Rista at kabaliktaran nga raw ng fire magic nitong si Seiya ang kakailanganin nila para kalaban ay mapatamba. Buong pagmamayabang na naman nga nitong si Death Magla na kaya niya nga raw sinabi sa kanila dahil alam niyang wala namang laban itong ating bida at nang tuluyang mawala na sila ng pag-asang lumaban, hanggang sa dito umatake na nga itong si Death Magla na buong tapang namang hinarap nitong si Seiya na di man lang kumurap, at dito kinagulat na nga nila at papaanong umepekto ang suntok nitong gago. Paliwanag naman nga nitong si Seiya na pinaghandaan niya na nga raw ang mga sitwasyon kung saan di siya makakagamit ng sandata. Paano nga raw kung mabali espada niya, paano raw kung manakaw, paano raw kung kalaw angin o kaya lumutin Gigi siya dagdag pa nito na lubos kinatulala na lang ng mga ito. Hahaha, mas kinagulat pa nga nitong si Death Magla nang magawang makagamit ng ice magic nitong si Seiya na imposible nga raw hanggang sa mapansin na nga nila ang suot nitong bracelet na aparatong nagbibigay nga raw ng ice attribute. Paliwanag naman nga nitong si Seiya na ito na nga raw resulta ng mga ginawa niyang aparato gamit ang nagkalat na buhok nitong si Rista. Nagmamayabang peren nga itong si Death Magla at wala peren nga raw magagawa itong si Seiya bagamat nagyelo na ang Dark Furnace niya hanggang sa dito banatan na nga ito ng ating bida ng kanyang pangmalakasang Phoenix Trasto na kinawasak nito.
Pab-ibing lumapit na nga itong si Rista at sa bida nating binati nito ng mahinhin sabay dito umalis na rin ng malamang tatapusin ng araw nitong ating bidang bitin ang kalabang kay Mash ay nagmalupit at pinagbubunot pati ngipin, pakurot na rin po ng like at subscribe natin dyan mga lods, damay nyo na rin yung parang bell dyan tas e-click nyo lang ng updated po kayo sa lahat ng uploads natin, salamat po. Nailigtas na nga nila itong si Mash na lubos nagpasalamat sa ating bida at napagtantong malayong malayo ang kanyang antas sa ating bidang tagapagligtas. Sabay dito iminungkahi na kunin nga raw siyang apprentice nitong si Seiya kahit gawin pa nga raw siya nitong alalay at sa mga gamit ay tagapagdala. Wala namang naging kaso rito si Seiya na siyang lubos kinatuwa na nga nitong sila Mash at Elulu sabay dito na rin na ikwento ang tungkol sa Dragon's Den, kung saan 16 na taon na nga raw ang nakakaraan ng isang dragon ang dumayo rito mula pa langit at daladalang araw sila noong baby pa sila. At balang araw makakasama nga raw ng isang itinakdang hero na magtatanggol sa Geobrand mula sa kasamaan, at sa oras na mahanap na nga raw nila ang hero ay dito na rin ipagkakaloob sa kanila ang pinakamakapangyarihang sandata na wawakas sa kasamaan. Napaisip naman na nga itong ating bida at medyo nagka-interes sa sandata ngunit syempre since di pa handa ay rekta sa Divine Realm muna pumunta. Una na nga nilang pinuntahan itong si Cerseus na tila nagbagong buhay na dala na rin ang trauma sa ating bida, hahaha, at dito pinapa-training itong si Mash, bagamat takot na takot at sa espada ay nabahag na ang buntot ay bigla naman itong nagkapag-asa ng ang kanyang tuturuan pala ay si Mash. Sumunod naman na nga itong si Elulu na iniwan nila rito kay Ate Hestiaca, ang goddess of fire ng matuto sa fire magic. Sa isip-isip naman nitong si Rista ay ginawa lamang ito ng ating bida nang mapababysit ang mga bagets at nang siya ay makabuelo. Buwelong sikal naman na nga ang natanggap nitong si Rista ng aksidenteng mabangga na nga nito ang goddess of destruction na nagngangalang Valkyrie, na nag-init ulo kaya nilamas na lamang ang buko ng Diyosa nating pabibo ng maalis init ng ulo, at nang makaalis na nga ito ay siya namang eksena nitong bida natin na nilapitan si Valkyrie at bagamat singit nga raw nito ay maitim, ay mukhang may ibubuga naman nga raw ito sa laban at magaling. Sabay dito iminungkahi kay Valkyrie na siya ay training, abat ano pa nga ba't nagalit at nag-init na rin ulo nitong isa pang aning, sa mga pasakalit pasaring nitong isa pang praning, bago pa man nga tuluyang magjumbagan ang dalawa ay pumasok na sa eksena itong si Arya at pinigilan ang hindi pagkakaintindihan ng dalawa. Bagamat nang gigigil ay huminahon naman na ito para kay Arya, basta't sa susunod nga raw ay polymas na lang ng mansanas nga raw nitong si Arya sabay nakangising umalis na't iniwan sila. Since naghahanap nga raw ng trainer itong si Seiya ay dito na nga pinakilala ni Arya itong si Adlena, ang goddess of war, na bagamat nakakatakot at mukhang di naliligo at may putok nga raw ikanitong si Rista ay siya namang agad niyaya nitong bida natin na mag-training at nagka-interes sa mala-flash na galawan nito. Wala naman nangang nagawa itong si Rista at nagpasalamat na lamang sa tulong nitong si Arya. Makalipas ang ilang araw ay nagsimula na nga ang training nila Mash na binisita na nga nitong si Rista, at nang makitang okay naman nga ito ay dumiretso na ito kila Seiya, at dito na nga inabutan nitong si Aid nila na nakatambay sa labas. Ayun nga rito ay nasa break muna siya at iniwan itong si Seiya na nagti-training parent, at nang kamustahin na nga nitong si Rista ang bida natin ay napangisi na nga lang itong si Aid nila na tila nagustuhan na nga itong bida natin. Nakalaunan nga ay sinundo na ni Seiya at sa training daw ay magpatuloy na sila. Sa sumunod na araw ay inabutan na nga nitong si Rista na magkasama itong si Mash at Seiya na lubos nitong pinagtaka, at nang umalis na nga itong bida natin ay agad namang tinanong na nga nitong si Rista kung ano raw ba pinag-usapan nila ni Seiya. Kwento nga nitong si Mash ay humingi lamang siya ng mga payo rito, na ayon nga raw kay Seiya ay huwag kailanman pagkatiwalaan ang mga bagay-bagay at pagdudahan maging iyong sariling mga magulang. Dinagdag pa nga raw nito na hanggang ngayon ay pinagdududahan peren daw niya itong si Mash na lubos kinatuwa pa nga nitong Bansot at ang cool nga raw ng bida natin samantalang itong si Rista ay poker face na lamang sa mga naririnig niya. Rekta kila Seiya na nga ulit itong si Rista na nagtatakang inabutan na nga itong si Aid nila na nakapormat tila nagpapaganda. Nangiwi na nga lang itong si Rista at pati ba naman nga raw itong si Aid nila ay nadali na ng alindog nitong bida natin. Dito na nga tinanong ni Rista kung natutunan na raw ba ni Seiya ang teknik niya at iba't na nga raw sila kinabukasan na sinagot naman na nga agad ng todo kinikilig na payatat na matagal na nga raw natutunan nitong si Seiya kaya bilib na bilib nga raw siya dito at tanging unang tao na kinilala niya ang katawan kakayahan, hahaha. Kinabukasan, natapos na nga ang training nila at kinagulat nitong si Rista ang laki ng antas na tinaas ng kapangyarihan nitong si Mash.
Ngunit iba naman ang nangyari dito kay Elulo na ayon nga sa Diyosa na nag-training dito ay walang talento sa fire magic bagamat todo nag-effort sa kanilang naging training. Rekta kila Seiya na nga sila na inabutan nilang naghihintay at nagpapahintay nga raw si aid nila hanggang sa gulat nila nang lumutang na nga itong si aid nila na todo naka-makeup at rekta niyakap na nga itong si Seiya. Dito na nga lubos nagpa-cute itong si aid nila at iminungkahing isama na nga raw siya nitong bida natin sa adventure nito at nais nga raw niya makasama si Seiya ng panghabang buhay na, may pakik pa nga naganap itong si ate mong tinamaan na sa utak este puso at pinag-efforten niya nga raw para dito kay Seiya. Ano pa nga ba't malutong na iuyak no thanks na nga ang natanggap nito sa bida nating Aineng, na nag-iwan na nga sa tigang na Diyosang nag-uurumintado at nabusted ng turret adong bidang gago, hahaha. Agad na nga silang nagtungo sa kanilang paglalakbay at dito na nga may mga lumutang na halimaw sa kanilang daan. Sabay pamorma na nga itong si Mash at ipapakita nga raw niya ang resulta ng kanilang naging training, ngunit nagulat nang di pa man nga sila nakakalapit sa kalaban ay may umatake na ditong isang Phoenix na ayon na nga dito kay Seiya ay bagong skill niya na Automatic Phoenix, na aatakihin lahat ng kalaban sa loob ng 50 metro mula sa kanila na lubos kinagulat na nga nila. Subok pagtulong peren nga ang dalawang bata ngunit nagmukhang ewan lamang sa pabidang Phoenix nitong si Seiya. Maging si Rista ay nalungkot para sa dalawa na nais lang naman tumulong sa ating bida. Sabay dito sinubukan na naman ngang tignan ang antas nitong si Seiya, may git-igit na nga ito na tila tinutubol sa pagpupumilit na masilip ngunit sakit lamang ang nahagip ng pagtutusukin ng mga one na nasa fake out stats ng ating bida, hahaha. Dumaan na nga rin sila sa isang nayon para bumili ng mga torch at kalaunan nga ay bigla na lamang nagsalita itong sila Mash nang magliwanag na nga ang mga crest nila sa kamay na nangangahulugan nga raw na malapit na sila sa Dragon's Den at siyang tunay nga ay nasa kabila lamang nila. Agad na nga nilang pinasok ang kuweba at dito bumungad na nga sa kanila ang isang malaking pinto na mabubuksan gamit ang seal nila Mash at Elulo. Ngunit umeksena na naman nga itong si Seiya at winasak ang pinto gamit ang panibago niyang skill na nag-iwan na naman sa dalawang malungkot at maging pagbukas pa naman ng pinto ay nawalan na sila ng papel. Isang altar na nga ang sumambulat sa kanila sa loob kung saan may bumati sa kanilang boses at pumasok nga lang raw sila sa altar nang maitawid na sila sa Dragon Village. Ano pa nga ba at umiral na naman ang lubos pagiging praning nitong bida natin at tenesting muna ang isang butiki at nang makitang okay naman ito nang ibalik ng mga taga Dragon Village ay saka na lamang pumasok itong si Seiya kasama na nga ang buong tropa. Isang Dragonaut na nga ang sumalubong sa kanila na nagpakilalang si Lagos at siya na nga raw maghahatid sa kanila sa kanilang leader na si Livier. Habang naglalakad ay pinaliwanag naman nitong si Lagos na tago raw talaga ang lugar nila at makakapunta lamang dito gamit ang Magic Circle, parehas nga lang raw sila ng lahi nitong sila Mash at Elulo ngunit nagkataon nga lang raw na mas malakas ang dugo ng dragon sa kanila kaya mukha silang mga butiki. Sabay sapla na naman nga nitong si Seiya at kaya raw pala mahihina itong sila Mash dahil kinapos sa dugo ng dragon hanggang sa kalaunan ay binati na nga sila ng leader ng Dragon Village na si Livier, kung saan ginamitan na nga ng mahika itong si Mash nang mailabas nito ang tunay na lakas nito, na ayon dito kay Rista ay 10 beses na nga raw lumakas kumpara sa kanina, at nang bandang nagpresente na nga rin itong si Elulo na gawin nga rin daw sa kanya ang ginawa nito kay Mash ay mariing tinanggihan na nga ito ni Livier at sinabing may ibang gagampanan nga raw itong si Elulo at iyon nga raw ay ang maging pinakamalakas na weapon para sa ating hero na tinawag nitong Exation. Ngunit kapalit nga raw ang buhay niya bilang sakripisyo na lubos na nga nilang kinagulat. Dagdag pa nga nitong si Livier na ang 70% nga raw ng mundo ay nasakop na ng Demon Lord at maging sa oras ng kanilang pag-uusap ay walang habas peren ang puwersa nito na sinasakop ang iba pang parte ng mundo. Na ayon nga dito ay mawawakasan lamang kung matalo nila ang Demon Lord kaya wala nga raw silang ibang choice sabay bante na naman ang atensyon dito sa natatakot na si Elulo at naiinggit nga raw siya rito at hawak nga raw niya ang kaligtasan ng mundo at karangalan nga raw para sa kanilang mga Dragoncon ang maging natatanging espada na tatalo sa Demon Lord. Minungkahi rin ito na gawin na agad nila ang seremonya sa gabing iyon at sulitin na nga raw nitong si Elulo ang huling hapunan niya kasama ang kanyang mga bagong tagpong kaibigan. Nabahala na nga sila lalo na itong si Mash at pinag-alala kung okay lang ba ito kay Elulo, na halatang lubos na babagabag sa mga ibinunyag ni Livier sa kanila, at pilit ngumingiti lamang para sa kanila. Samantala, tila walang paki naman itong si Seiya na bumili pa nga ng speed seeds sa isang street vendor, na sinabihan na nga nitong si Rista na makiramdam naman sa sitwasyon nitong si Elulo,
Ribat naman nga ang bida natin na obvious naman ang dapat gawin nitong si Elulu na napa-walk out na lang sa sinabi ng ating bida. Kinagabihan ay siyang tunay nga na sinimulan na ng Dragon Village ang seremonyas kung saan may pakain nang ang ganap ang mga ito. Dito na nga sila inalayan ng mga inumin at pagkain na maging ang maingat nating bida ay napakain. Hanggang sa kalaunan nga ay lumabas na itong si Elulu na senyales ng pag-uumpisa ng ritual. Paliwanag na nga nitong si Livier na merong isang magic circle sa baba ng Dragon Abyss na siya nang ang tatalunan ng sakripisyo, kung saan ang dugo at laman na nga ng nahulog na sakripisyo ay siyang bubuo sa espadang Exation. Pilit ng ngiti na naman nga ang bumungad sa kanila mula dito kay Elulu na halata namang napipilitan lamang para maisakatuparan lamang ang nasabing natatanging paraan para kasamaan ay matapos at matuldukan sa pamamagitan ng espadang lubos na makapangyarihan. Di naman na nga nakatiis itong si Mash ngunit walang magawa at pinipigilan ng mga kapwa Dragon Kan nito. Maging si Rista ay tumututol na rin dito ngunit mismong mga kapwa Dragon kanila ay di si Daido at kapwa nga nila ay pinagkalulo. Dahil lamang sa sinasabi ng leader nilang si Raulo. Hanggang sa mismong si Seiya na nga ang pumihil sa mga ito na lubos kinagulat na nga nitong si Elulu. Ayon naman sa pakul nating bida ay hindi niya raw hahayaan na ang tagapagdala niya ng gamit ay basta na lamang maging espada dahil paano pa raw ito makakadala gamit kung espada na ito. Ngunit paano nga raw yung espada na tanging makakatalo sa Demon Lord ika na nga nila na sinapla na naman nga nitong si Seiya at sinabing di naman raw sila nakakasiguro na matatalo ng espada ang Demon Lord na ayon lamang sa haka-haka at istorya nga raw ng butiking mukhang palakang leader ng mga walang hiya. Natawa na nga lang itong si Rista sa banat nitong bida natin sabay binanata na rin ang napikong leader na si Livier, na ililigtas nila ang mundo ng di kinakailangang isakripisyo ang buhay ng kanilang kaibigan. Abat na galit pa nga ang Gaga at mga sarili nga lang raw nitong sila Rista ang iniisip nila hanggang sa maging si Mash nga ay nagalit na at nag-transform, ngunit sa gulat nila ay bigla na nga lang silang nagtumbahan. Tawang kontrabida na nga itong si Livier at sinabing inasahan na nga raw niya na mangyayari ito kaya naman ang mga pinakain sa kanilang pagkain kanina ay nilagyan niya na ng gamot na pangparalisa na maging spells o antidote raw ay walang bisa. Hanggang sa bandang kukunin na nga nila itong si Elulu ay lubos na nga nilang kinagulat nang makitang ang bida natin ay nakakagalaw pa, at dito nagkwento na nga na di tumalab sa kanya ang gamot ng mga ito dahil umpisa pa lang raw ay duda na siya sa mga ito at mga pinakain nito ay isinuka niya lamang umpisa pa lamang. Sabay dinagdag pa nga na kinakain niya lamang ang mga gawa nitong si Rista na lubos kinatuwa na nga nitong kilig na dalagang Diyosa. Kalaunan nga ay nag-transform na rin itong si Livier sa isang dambuhalang dragon form at nabwisit na nga sa ating bida. Ngunit nagulat nang maglabas ng espesyal na espada itong si Seiya na tinatawag na Dragon Killer, na inihanda na nga raw nitong bida natin bago pa man daw sila pumunta sa Dragon's Den at baka nga raw mapalaban siya sa isang dragon. Pinagtaka naman nila Mash kung papaano nga raw nagkaroon ng ganoong espada itong si Seiya. Ayon naman sa bida natin ay mula nga raw ito sa mga buhok nila Mash at Elulu na mga Dragon Kan, pati na rin sa buhok nitong si Rista na kinuha niya nang natutulog ito at craft niya hanggang sa nakabuo na nga raw siya ng espadang Dragon Killer. Dito na nga nagsimulang maglaban ang dalawa ngunit natigilan ng magsalita na itong si Livier at di nga lang raw si Seiya ang sigurista sa mundong ito. Sabay inactivate na nga ang death sentence necklace na nilagay ng mga ito kay Elulu, kung saan oras namang itim na nga raw buong kwintas na aabot lamang ng 3 minuto ay katapusan na ng buhay nitong si Elulu. Ribat naman nga itong si Seiya at sinabing bibigyan niya pa raw ng isa pang pagkakataon itong si Livier na tanggalin ng sumpa ngunit mas kinagalit pa lalo ng dragon at sinabing kung nais nga raw nito na matanggal ang sumpa ay dadaan muna siya sa bangkay nito. Dito na nga naglabas ng pangmalakasang apoy itong si Seiya na halos hamati nga sa HP nitong kalaban na lubos kinatuwa na nga nitong si Rista. Bilang sagot sa lakas nitong bida natin ay nag-activate muli ng skill itong dragon na tinawag nitong Ultimate Wall na walang sino man nga raw ang makakagawang batasin. Lubos pinagtaka naman na nga nila nang kumain ng sandamakmak na speed seeds sabay naglabas ng dalawa ng Dragon Killer, at dito pinaulanan na nga ng sunod-sunod na atake ang pagkakunat-kunat na dragon. Bagamat wala itong damage sa dragon ay kailaunay na pagtanto nila na ito'y naaayon sa plano ng ating bida, na nais lamang may tulak ang dragon sa dulo ng Dragon Abyss. Dito nagdadadaldal na nga ang dragon sa kesyo bakit daw ba ito ginagawa ng hero para lamang sa isang walang talento at walang kwentang Dragon Kan tulad nitong si Elulu na sinipla na nga nitong bida natin at sinabing hindi walang kwenta itong si Elulu dahil mahalagang tagapagdala niya ito ng mga gamit niya.
Nanlaban pa nga ito hanggang sa huli ngunit walang pan-apat sa sigurusta nating bida na maging pakpak niya ay pinagbubutas na ng di na magawang makalipad pa. At ayun na nga, tuluyan ang nalaglag ang kalabang dragang bangag. Happy-happy na nga ang lahat at nailigtas na nga nitong si Seiya si Elulu sabay dito lumutang na nga rin ang isang espada mula sa Dragon Abyss, na ayon kay Seiya ay maaaring nagmula sa nawasak na katawan ni Livier at nang sugatan nga nitong si Seiya si Elulu nang mahalo nga ang dugo nito sa espada base sa kanilang ritual ay siyang tunay nga na nag-transform na ito sa isang espada na lubos kinamangha ng mga kapwa Dragonkin nito at tinawag na Exation, at ngayon nga raw na nakuha na nila ang espada na tatalo sa Demon Lord ay naisakatuparan na ng kanilang lahi ang matagal na nilang mission kaya win-win na nga raw sila. Ribat naman ang isa sa mga Dragonkin na patay na nga raw ang kanilang leader, na pinaliwanagan na nga nitong si Seiya na sigurado raw siya na masaya ang kanilang leader at ito mismo ang nagsabi na karangalan para sa kanya ang ialay ang buhay nila para sa pagligtas ng mundo. Wala naman nangang nagawa ang mga ito at mismong bibig ng kanilang leader ang nagsabi nito. Lubos pasasalamat na nga itong si Elulu nang paalis na sila na may pa-moment na nga dito kay Mash, na pinonan na nga nitong si Rista at mag-uusap muna raw sila ni Seiya. Dito na pag-usapan na nga ng dalawa ang pagbunot nga raw nitong si Seiya ng mga buhok niya kahit tulog siya at malay raw ba niya kung saan buhok ito kumukuha, na sinipla na naman nga ng ating bida at buti nga raw may pakinabang siya. Kalaunan ay biglang nagseryoso na nga itong si Rista at sinabing ang espada na kanilang nakuha ay hindi ang Exation, na kinagulat na nga nitong si Seiya at napagtanto nitong Diyosa. Wala nga raw siya maramdamang lakas sa nasabing espada ayon na nga rito kay Rista. Napaliwanag na nga nitong bida ay nais niya lamang mapanatag na ang lahat. Prinblema naman nga nitong si Rista kung papaano na nga raw nila tatalunin ang Demon Lord sa ngayong wala nga sa kanila ang Exation. Bahala na nga raw at hahanap na lang raw sila ibang paraan na lubos kinagulat na nga nitong si Rista na nanggaling sa bida nating kilalang sigurista. Like at subscribe ka na rin po Lods para updated ka sa next na pakulo ng bida natin. Hahaha, salamat! Sa kanilang paglabas ay sinalubong na nga sila ng mga kawal na hanap ang ating bida, kailangan nga raw nila ng tulong mula sa hero at ang grupo nga raw nila Captain Rosalie ay kasalukuyang kinakalaban ang puwersa ng Demon Lord sa Olga Fortress. Natuwa naman ang mga kawal nang sabihin ni Rista na tutulong nga raw sila sabay pabulong-bulong na wala man lang raw sila pahinga. Lubos na mangha na nga ang mga kawal nang makita na lumutang ang hero sa kabila ng pagiging mortal nito kaya sigurado nga raw puksa ang kalabang tinukoy nitong si Bilbob. Na isang demon nga raw na namumuno sa lupo ng mga langaw, na kosa ng mga kaguluhan sa Olga Fortress. Wala na nga silang sinayang na oras at tinungo na ang Olga Fortress ng magkakasama. Dito na nga nabahala si Seiya sa dami ng mga kalaban na mas malala nga raw sa nakaraang nakalaban nilang mga undead, hanggang sa masilayan na nga nila ang leader ng grupo ng mga langaw, na ayon kay Rista ay di naman daw isa sa 4 Heavenly Kings ngunit malupitin ang stat sa speed. Pacha paano siya nakakapagsalita ng walang bibig ika na nga ng bida natin na mas prinblema pa nga ang itsura ng langaw. Buisit ka talaga Seiya ewan ko sayo, tignan mo anda na yung mga kawal na tinukoy nila manong kanina ika na nga ni Rista. Dito na nga nila nasaksihan ang taglay na bilis ng mga kalaban na basic lang iniiwasan ang mga palaso ng mga kawal. Bida-bida na nga ang leader na langaw at hanggat di nga raw dumarating ang hero ay hindi sila titigil sa pagpatay. Pinuntahan na nga nila ang grupo ng mga natirang kawal at dito nakilala ang Roseguard Imperial Knight na si Rosalie, na lubos ang katuwaan nang makita sila at gigil na namang niyaya ang mga tauhan niya na makipaglaban. Pilit kinumbinsi naman ito ng lalaking ito na nagngangalang si Carlo at gets niya daw ang frustration na nadarama ng kapitan nila ngunit pagod na nga raw ang mga sundalo nila at saka kada rating nga lang raw ng hero. Okay naman si Rosalie ngunit iginiit na pagkatapos nga raw nila makapagpahinga at makapagplano kasama ang hero ay diretso na nga raw silang muli sa paglaban. Habang naglalakad, ipinaliwanag ni Carlo na lahat ng ginagawa ni Bilbob ay para ilabas si Seiya. Kahit sirain pa niya ang fort, hindi siya makakausad dahil may isang napakalakas na general ang Empire na kayang pumatay sa kanya agad. Pero hindi ito makaalis sa capital. Pagdating sa meeting room, sinigurado muna ni Seiya ang paligid. Chinek niya kung may trap, disguise, o kung may nakikinig. Nang wala siyang makita, nainis si Rosalia. Para sa kanya, sayang lang ang oras at mas mabuting umatake na agad. Sumang-ayon si Seiya sa ideya na huwag na mag-meeting, pero hindi sa pag-atake. Bigla niyang sinabi na babalik siya sa Divine Realm para mag-train pa.
Nagulat si Roselia at inisip na iiwan na sila nito. Pinagtanggol siya ni Rista at ipinaliwanag na iba ang daloy ng oras sa Divine Realm, kaya hindi sila dapat mag-alala. Pero imbes na makalma, lalo lang nainis si Roselia at iminungkahi na si Rista na lang ang sumama sa kanya. Agad itong tinanggihan ni Seiya. Para sa kanya, wala pa ring maitutulong si Rista sa laban. Ang plano niya ay maghintay muna sila habang nagpapalakas siya, dahil base sa observation niya, wala pa silang chance manalo. Dito na nagalit si Roselia. Para sa kanya, bato ang puso ni Seiya dahil kaya nitong manood habang namamatay ang iba. Pero nanatiling kalmado si Seiya at ipinaliwanag na kung alam mong dehado ka, ay walang saysay ang padalos-dalos na pag-atake. Tinawag siyang duwag nito, pero pinagtanggol ulit siya ni Rista. Sinabing sobrang maingat lang si Seiya, at yun ang dahilan kung bakit nananalo sila sa mga laban. Hindi yun tinanggap ni Roselia. 100 sundalo na raw ang namatay, at para sa kanya, hindi yun kayang maintindihan ng isang Diyosa lamang. Doon na nagsalita si Seiya at direktang sinabi na si Roselia ang may kasalanan dahil wala itong malinaw na strategy. Sa sobrang galit, sinubukan siyang sampalan ni Roselia. Siyempre gentleman ang ating bida ayon siya ang pinagsasampal na hype siya. Hanggang mamaga ang mukha ni Roselia at umiyak, pero hindi nagbago ang desisyon ni Seiya. Pinabuksan niya kay Rista ang portal pabalik sa Divine Realm. Pagbalik nila, sinabihan siya ni Rista na samobra siya. Pero para kay Seiya, kahit babae pa si Roselia, ay hindi niya kayang palampasin ang ganoong klaseng kabobohan. At ayun na nga, ang sunod na target ay talunin ng Fly Army. Kung nasa Earth lang sana siya, ay baril lang sana raw ang kakailanganin niya. Pero dahil wala, bow and arrow ang gagamitin niya. Kaya dinala siya ni Rista sa bow goddess na si Mytis. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at agad nagtanong kung ilang arrows ang kayang sabay-sabay ibira. Ipinakita ni Mytis na kaya niyang umabot sa 7, basta tama ang teknik at may magic bow. Agad humingi si Seiya ng tulong kay Alulu para gumawa ng fire bow. At gaya ng inaasahan, mabilis niya itong natutunan. Habang nagte-training si Seiya, dinala ni Rista sina Mash at Alulu para maghanap din ng magtuturo sa kanila. Si Mash ay sabik matuto, pero si Alulu ay mas gustong kumain ng candy at magpahinga lamang. Habang naglalakad, nasalubong nila si Cerseus at pinaalala nito ang tungkol kay Aidnila. Ayon sa kanya, hindi maganda ang lagay nito at tila nahuhumaling pa rin kay Seiya. Kinabahan si Rista kaya agad siyang pumunta kay Aryadoa para humingi ng tulong. Pinakalma siya nito at sinabing hindi basta-basta mapapahamak si Seiya. Napansin din ni Aryadoa na may nakasil na power si Mash, kaya tinulungan niya itong ma-unlock ito. Pati si Alulu ay may nakatagong abilities na inilabas din niya. Iniwan ni Rista ang dalawa at pumunta kay Aidnila. Pagpasok niya sa bahay, nakita niyang puno ng salitang kill na nakasulat sa dugo ang mga pader. Sabay biglang lumitaw si Aidnila sa likod niya. Nagpanggap si Rista na mag-isa lang siyang bumalik. Paglabas niya, agad siyang tumakbo para baluan si Seiya. Pero huli na, dahil sumunod pala si Aidnila. Ramdam ang matinding galit nito, ay nanatiling kalmado parent si Seiya. Lumapit siya at inayos ang buhok ni Aidnila. Abat ayon, unti-unting kumalma ang Diyosa at nawala ang galit nitong haliparot buwisit. Bumalik si Rista kay Aryadoa, at ipinakita ni Mash ang bagong power niya, ang Dragon Arm. Samantalang si Alulu naman ay nagkaroon ng support magic na kayang magpabagal at magpabilis ng target. Habang maayos ang lahat, biglang naalala ni Aryadoa ang tungkol kay Mytis. Isa itong delikadong Diyosa na may masamang reputasyon sa mga hero. Kinabahan si Rista at agad bumalik kay Seiya. Pagdating niya, nadatnan niya si Mytis na hubad at nakabitin sa puno bilang bahagi ng pagsubok kuno. Pero ano pa nga ba at hindi ito pinansin ni Seiya at sa halip ay rekta itong panyana. Hindi ito ikinamatay ni Mytis at sinubukan itong umatake. Pero mabilis si Seiya, at ilang beses pa nga itong pinagpapana. Hindi pa rin ito tumigil at sinubukang puntiryahin si Mash, pero handa itong si Seiya. Sandamakmak na arrow ang sabay-sabay niyang pinakawalan at ipinako si Mytis sa puno. Doon na natigilan si Mytis, at wala na raw siyang maituturo pa kay Seiya. Handa na raw si Seiya. Bumalik sila sa real world kung saan sinalubong sila ni Carlo ng masamang balita, at mag-isa na raw sumugod si Roselia sa kuta ni Bilbob. Ayon naman kay Seiya, ay inaasahan na raw niya yon. Binuhat niya si Mash at agad lumipad.
Pagdating nila, nakita nilang paakyat na si Roselia habang protektado ng Divine Shield laban sa mga langaw. Ginamit yun ni Seiya bilang perfect bait. Kinuha niya ang bow, tinutok kay Bilbob, at naghanda na umatake mula sa malayo. Pero bago pa siya makatira, may dumating na grupo ng mga sundalo at kinausap siya. Medyo maingay ang mga sundalo, kaya kinabahan si Rista na baka mapansin sila ng mga langaw. Pero para kay Seiya, ayos lang dahil pasok pa rin yun sa plano niya. Samantala si Roselia, diretso lang. Sumigaw siya at hinamon si Bilbob sa one-on-one fight, pero agad lang siyang sinunggaban at dinala sa ere. Dahil sa ingay ng mga sundalo, napunta na rin sa kanila ang atensyon ng Fly Army. Biglang tinapak ni Seiya si Rista at pinapante siya sa harap para i-distract ang kalaban. Kahit hindi niya gets ang plano, sumunod siya. Lumipad siya papunta kay Bilbob at pinilit itong pakawalan si Roselia. Hindi pumayag si Bilbob. Sa simula pa lang, ginamit na niya si Roselia bilang pain para ilabas si Seiya. Imbes na ibalik, plano pa niyang ihulog ito mula sa taas. Kahit nasa alanganin na si Roselia, matigas pa rin ang ulo ng bangag na ito. Habang nangyayari yun, na-realize ni Bilbob na posibleng aatake si Seiya gamit ang bow. Kaya umakyat siya ng mas mataas, lampas sa normal range ng arrow. Habang hinahabol siya ni Rista, balak pa niyang ihagis si Roselia nang hindi ito maaabot. Pero biglang may dumaan na arrow sa tabi niya. Nakawala si Roselia at nasalo siya ni Rista. Nagulat si Bilbob, imposibleng maabot siya ng arrow sa taas na yon. Para sa kanya, ay napaka-imposible nito. Sinabi pang siya ang pinakamabilis sa army ng Demon Lord at hinamon si Seiya na umatake ng diretso. Mula sa malayo, 7 liwanag ang biglang sumiklab. Nagulat si Rista dahil ito ang ultimate technique ni Mightis. Ibig sabihin, natutunan na ito ni Seiya. Lumipad ang 7 arrow papunta kay Bilbob, pero nagawa pa rin niyang i-dodge ang mga ito. Kinabahan si Rista, mukhang wala talagang makakatalo rito lalo na sa aerial combat. Habang iniisip yun, napansin nila na biglang may nangyaring kakaiba. Ang mga arrow na akala nila ay sumablay, ay nag-transform bilang mga ibon na gawa sa liwanag at nagsimulang habulin si Bilbob. Ayun, tapos ang laban. Bumaba si Rista kasama si Roselia. Pagkakita kay Seiya, pinuna pa rin siya ni Roselia, at para raw sa kanya, ay hindi ganoon ang paraan ng isang tunay na hero. Pero hindi na pinansin ni Seiya. Pinabayaan na lamang ang tanga na magngangawa ng kung ano-anong hype siya. At since tapos na si Bilbob, ay oras na para linisin ang natitirang swarm. Excited sina Mash at Alulu dahil akala nila ay lalaban na sila. Pero iba ang plano ni Seiya, ginamit lang niya ang speed buff ni Alulu para kay Mash. Para mas mabilis nitong makolekta ang mga bangkay ng langaw. Sa kabila ng lahat at pagkabuisit ni Roselia ay may ibinigay pa rin itong impormasyon kay Seiya. Sa village raw ng Izel, ay may legendary armor na pwedeng gamitin laban sa Demon Lord. Since praning nga ang ating bida, ay paulit-ulit pang tinanong ni Seiya kung may sumpa raw ba ang armor. Nang makaalis si Roselia, nagbukas si Rista ng portal para kunin agad ang armor. Sa pagkakataong ito, sumama agad si Seiya, nang walang reklamo. Paglabas nila, bumungad sa kanila ang wasak na village ng Izel. May isang halimaw at isang lalaki sa malapit. Lumapit si Seiya para protektahan ang lalaki, pero agad itong nagsalita, at sinabing sarili niyang summon ang halimaw. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Kakiro, isa sa 4 Heavenly Kings, at layunin niyang sirain ang legendary armor. Doon kinabahan si Rista, dahil kung wala ng sandata, ay paano pa nila matatalo ang Demon Lord? Hindi na nag-aksaya ng oras si Kakiro. Kinuha niya ang isang bag at ipinakita ang 2 ulo na sariling pamilya niya. Pagkatapos, sinaksak niya ang sarili para magsagawa ng summoning ritual. Nagliwanag ang magic circle sa ilalim niya. Agad inutusan ni Seiya si Rista na magbukas ng portal pabalik sa Divine Realm. Kahit hindi pa malinaw ang kalaban, ay mas mabuting maghanda na raw sila. Di nagtagal ay lumabas ang halimaw, ang Death Magla. Chinek ni Rista ang stats nito, pero mababa lang. Nakakapagtaka, para kay Seiya naman, ay hindi yun simpleng kalaban lamang. Agad niya itong hinati sa 2, pero imbes na mamatay, dumami pa ito at lumala ang sitwasyon. Habang pinipigilan niya ang halimaw, pinilit niya si Rista na buksan ang portal.
Pagkabukas, sinipa niya agad si Rista papasok para mauna itong makaalis. Pagdating sa Divine Realm, sumunod si Seiya, at agad nag-collapse, nagrereklamo ng sugat niya kahit maliit lang naman. Hindi pa nakakahinga si Rista nang biglang bumukas ang space sa likod nila, at sa kasamaang palad ay sumunod sa kanila ang Death Magla, na siya nitong kinabahala. Tinawag niya si Seiya para maghanap ng paraan, pero sinabi nitong wala siyang direktang paraan para talunin yun. Biglang dumating ang ilang Diyos at sinubukang pigilan ang halimaw, pero walang epekto. Habang lumalala ang sitwasyon, napansin ni Rista na nauna nang tumakbo si Seiya, kaya naman napilitan siyang sumunod. Isa-isang bumagsak ang mga Diyos habang hinahabol sila ng halimaw. Sa daan, sinubukan pa nilang humingi ng tulong kay Aidnila. Tinadtad niya ang halimaw, pero dumami lang ulit ito at siya pa ang natalo, habang tuloy lang sa pagtakbo si Seiya. Habang hinahabol sila, sinabi niya na kahit anong lakas niya, hindi sapat ito laban sa halimaw na iyon, pero may backup plan siya. Dumiretso siya sa lugar kung nasaan si Valkyrie. Hindi siya direktang humingi ng tulong, at hinintay niya ang tamang timing, saka niya inakit ang halimaw na umatake, at sinadya niyang mapunta ang attack sa painting ni Valkyrie. Abat syempre nagalit si Valkyrie, na siyang plano ni Seiya. Agad niyang inatake ang halimaw, pero kahit anong gawin, hindi pa rin ito tuluyang matalo. Dito na ito napilitang ilabas ang tunay niyang lakas, sabay gumawa ng portal at doon ikinulong ang halimaw, hanggang tuluyang mawasak. Pagkatapos, bumagsak si Valkyrie dahil sa backlash ng sarili niyang kapangyarihan. Lumapit si Rista para tumulong, pero pinigilan siya nito. Sinisi pa siya ni Valkyrie dahil sa gulong nangyari. Biglang dumating si Seiya at pinigilan si Valkyrie. Sa isip niya, ito lang ang Diyos ang kayang mag-train sa kanya para mas lumakas pa. Ayaw sana ni Valkyrie, pero napilitan din sa kakulaitan ng ating bida. Pagkatapos nito, ay rekta na sila sa training. Samantala, sina Mash at Alulo ay bumalik kay Aryadoa para mas mag-improve pa. Si Seiya naman, gumawa ng bagong sandata gamit ang fragment ng legendary armor at buhok ni Rista, isang ultra-hard sword. Lumapit si Rista para magpasalamat, pero agad siyang itinulak ni Seiya at pinagsabihang maligo muna at amoy imbornal. Habang papunta siya sa CR, sinalubong siya ni Circeus at sinabi na ipinapatawag siya ni Ishtar. Pagdating niya, hindi siya pinagalitan nito. Imbes ay ipinakita lang sa kanya ang bagong banta na paparating, ang huling Heavenly King ay papunta na sa capital. Kinabukasan, kinuha ni Riste sina Mash at Alulo. Malaki na ang improvement nila, si Mash kayang mag-full dragon form, at si Alulo naman ay may bagong magic. Pagpunta nila kay Seiya, nadatna nila ito kasama si Valkyrie. Agad pinigilan ni Rista ang anumang ginagawa ng dalawa, sabay di na pinatagal, at rekta na silang pumunta sa kapital. Pagdating nila, ay kaguluhan na nga ang inabutan nila. Lumabas ang huling Heavenly King, si Kaiser. Sobrang taas ng stats niya kumpara sa iba. Pero bago pa kumilos si Seiya, may isang matandang lalaki ang lumapit, ang legendary general ng Empire. Minamaliit siya ni Kaiser, pero sa isang atake lang, hiniwa siya agad. Hindi lang yun, sinundan pa ng isang malakas na strike na nagbura sa buong army. Nagulat si Riste sa lakas niya. Pero pagkatapos ng laban, biglang nagbago ang itsura ng general, at naging isang sanggol. Doon nalaman ang sekreto niya, na may skill siyang nagbabalik sa kanya sa pagiging baby pagkatapos gamitin ang full power niya. Tahimik lang si Seiya habang inoobserbahan ang lahat. Nagulat si Riste sa kakaibang skill ni Walls hanggang sa sakto namang dumating si Roselia. Sa anyo niyang bata, wala palang maalala si Walls, tinawag pa niyang ate si Roselia kahit anak niya ito. Para maiwasan ang chismis, pinaalis muna ni Roselia ang mga sundalo, sa kanya ipinaliwanag ang sitwasyon. May sumpa raw mula sa Demon Lord si Walls, kaya hindi siya makaalis ng capital. Dadalhin muna niya ito at pinabalik ang grupo ni Seiya makalipas ang 2 oras. Pero walang balak si Seiya na makipagkita agad. Mas pinili niyang libutin muna ang lungsod. Sa city, todo selebrasyon ang mga tao. Pinupuri nila ang general na nagligtas sa capital. Halatang iilan lang ang may alam sa sumpa ni Walls. Tapos na ang huling Heavenly King, ang Demon Lord na lang ang natitira, pero may kakaibang pakiramdam si Rista na parang may mali. Napadaan sila sa isang kasino. Inaya si Rista ng mga staff na pumasok, at halatang gusto niya rin sana. Pero agad itong pinigilan ni Seiya.
Para sa kanya, kahit maliit na chance ng risk, ay hindi worth it. Habang naglalakad, tinukso pa siya ni Seiya, dahil daw sa pagiging carefree niya, ay tinawag siyang third-rate goddess ni Valkyrie. Napadaan din sila sa herb shop. Ipinagmamalaki ng may-ari na kayang manggamo agad ng herbs niya. Halos bilhin na sana ni Seiya lahat, pero pinigilan siya ni Riste dahil kaya naman niyang mag-heal. Nagkaroon pa ng mini contest herbs laban sa healing magic ni Riste. Ayon, after 1 minute, talo si Riste. Pagkatapos maglibot, pumunta sila sa palasyo para makipagkita kay Roselia. Bago pa magsimula, tinanong muna niya ang tungkol sa legendary armor. Walang emosyon na sinabi ni Seiya na nasira na ito. Pagkatapos, nagkwento si Roselia tungkol kay Walls. Hiling niya na sa natitirang oras ng ama niya, mabuhay ito ng tahimik. Kung sakaling gusto nitong sumama sa laban, sana pigilan ito ni Seiya. Agad pumayag si Seiya, para sa kanya, pabigat lang din naman daw ang isang matanda sa battle. Dinala sila ni Roselia kay Walls, na bumalik na sa normal na anyo. Nang marinig ang opinyon ni Seiya, pumayag itong hindi na sumama sa laban. Biglang may dumating na report, umaatake pa rin daw ang natitirang Demon Army. Gusto sanang sumama ni Walls, pero pinigilan siya ni Seiya. Siya na raw ang bahala. Iniwan ni Seiya si Riste kasama si Walls, habang sina Mash at Alulo ay sumunod sa kanya. Habang naglalakad, dinala ni Walls si Riste sa simbahan. Napakwento si Riste tungkol kay Seiya, pero natawa lang si Walls, at normal lang daw nakakaiba ang ugali ng malalakas. Pagkatapos, ipinaliwanag niya kung paano nagiging immortal ang mga Diyosa. Ang katawan ni Rista ay may temporary soul lang, habang ang tunay niyang kaluluwa ay nasa divine realm. Hanggat buo yun, hindi siya mamamatay. Biglang naglabas si Walls ng isang sandata, isang sword na kayang pumatay ng Diyosa, kahit nasaan pa ang tunay nitong kaluluwa. Doon nagbago ang sitwasyon. Inamin ni Walls na matagal na siyang sumuko sa Demon Lord. Sa takot sa kapangyarihan nito, pinili niyang maglingkod dito. At dito na nga sinubukan niyang patayin si Rista. Tumakbo si Riste pero agad siyang naabutan nito. Sa desperasyon, wala na siyang nagawa kundi umasa na sana ay makita pa niya si Seiya. Pero bago pa man siya mapatay nito, ay biglang may tumamang mga arrow. Dumating sina Mash, Alulo, at Roselia. Kasunod si Seiya mula sa taas. Niligtas niya si Rista at hinarap si Walls. Ipinaliwanag ni Seiya na mula pa lang sa simula, pinag-isipan na niya ang iba't ibang possible scenarios, kabilang na ang pagtraidor ni Walls. Dahil sa pagiging sobrang praning, ay nakarespond siya agad. Natawa si Walls dahil interesting daw ang ganitong klase ng hero. Dahil paubos na ang oras niya, nagdesisyon siyang gumamit ng final method. Uminom siya ng pill at bumalik sa prime form, na siyang biglang pagtaas ng stats niya. Sumugod si Seiya at nagpalitan sila ng matitinding atake. Kahit malakas si Seiya, ay nahirapan pa rin siya. Tinamaan siya at unang beses siyang nasugatan ng seryoso. Wala na siyang choice, kaya tinanggal niya ang heavy limiters sa katawan niya at gumamit ng dual swords na may fire enhancement. Dito nagbanate na sila ng todo. Pero habang tumatagal, unti-unting naka-adapt si Walls sa fighting style ni Seiya. Hanggang sa nawalan na ng advantage si Seiya. Gusto sanang tumulong ni Mash at Roselia, pero pinigilan sila ni Seiya, at mamamatay lang daw sila kung makikisali. Sa kasamaang palad, ay naputol ang braso ni Seiya. Mukhang tapos na sana, pero biglang naputol din ang braso ni Walls. Ito pala ang effect ng technique ni Valkyrie, ang damage reflection. Sa huli, tinuloy ni Seiya ang atake at tinamaan si Walls ng direkta. At doon natapos ang laban ng dalawa. Agad ginamo ni Riste si Seiya, at sa utos niya, ay pati si Walls. Sa tabi, ayaw tanggapin ni Roselia ang ama niya. Pero sinampal siya ni Seiya, at hindi pa raw ito ang tamang oras para magalit at mag-moment itong hype na ito ipal na naman daw di naman daw siya bida. Sa mga huling sandali nito, inalo ni Walls ang anak niya at ipinakita ang pagmamahal nito. Pagkaraan ng 3 araw, ginanap ang libing ni Walls. Si Roselia ang magiging susunod na reyna. Samantala, tulog pa rin si Seiya ng ilang araw. Sinamantala yon ni Rista para mag-enjoy kasama sina Mash at Alulo. Pero biglang sumulpot si Seiya, at nagising na pala. Pinag-usapan nila ang susunod na plano. Kahit nanalo siya, hirap pa rin siya kay Walls. Lalo na at mas malakas pa raw ang Demon Lord, kaya kailangan pa niyang mag-training.
Pero this time, pinayagan niya ang grupo na mag-relax ng ilang araw. Na siyang hindi makapaniwala si Rista. Agad silang lumabas para mag-enjoy, shopping, pagkain, at kung ano-ano pa. Habang si Seiya, mukhang may sarili na namang plano. Alam na ni Seiya, na may hawak na God-slaying sword ang Demon Lord. Ibig sabihin, kung isasama niya si Rista, pati siya ay pwedeng mamatay. Kaya pinili niyang umalis mag-isa. Ganun din kina Mash at Alulu, ayaw niya silang ilagay sa panganib. Sigurado si Ishtar na maiintindihan yun ng dalawa, lalo na't minsan na silang iniligtas ni Seiya. Pero si Rista, hindi pa rin makapaniwala. Para sa kanya, sobrang reckless ng ginawa ni Seiya. Pwede naman sana siyang bumalik sa Divine Realm para mag-training ulit. Doon ipinakita ni Ishtar ang stats ni Seiya, max level na pala lahat simula pa sa Dragon Cave. Kahit ganun, naghanap pa rin siya ng paraan para mas lumakas, kaya siya nag-training kina Valkyrie at Midas. Pero hindi na sapat ang simpleng training. Ang mas mabigat, yung training niya kay Valkyrie ay hindi lang basta practice. Isa pala itong ritual para gamitin ang Valhalla Gate, isang ultimate skill na kapalit ang sariling buhay. Napaluhod si Rista, dahil hindi yun skill na kayang gamitin ng normal na tao nang walang kapalit. Hindi pa doon natapos, pinakita pa ni Ishtar ang isang nakaraan. Kung saan sa isang B-rank world, at ang hero doon ay si Seiya rin. Pero ibang-iba siya noon, hindi overly cautious, kundi confident at diretsyong lumalaban. Kasama niya sina Colt at Princess Tiana sa journey laban sa Demon Lord. Habang pinapanood nila, kitang-kita ang diferensya. Ang Seiya noon ay walang plano, diretsyo laban kahit dehado. Kahit sugatan, tuloy lang. At somehow, kahit papaano ay nananalo siya. Hanggang sa makarating sila sa final battle. Matapos ang matinding laban, napatumba niya ang Demon Lord. Akala nila tapos na, pero biglang bumalik ito, at may extra life pala. Sa isang iglap, napatay si Colt, at kinain si Arya sa harap ni Seiya. Doon lang na-realize ni Seiya na nagkulang siya sa paghahanda. Pero sa kasamaang palad ay huli na ang lahat. Doon na pinahinto ni Ishtar ang vision. Natahimik lang si Rista, at tuloy-tuloy ang luha. Doon niya naintindihan na siya pala si Princess Tiana noon. At dahil sa buhay niyang yun, ay naging diyosa siya ngayon. At ang muling pagkikita nila ni Seiya, ay hindi basta aksidente lamang. Kundi ay tadhana talaga, hindi na nagdalawang isip pa si Rista. Kahit bawal, ay nagbukas siya ng portal diretso sa Demon Lord's Castle. At handa siyang tanggapin ang anumang kaparusahan. Sumama rin sina Mash at Alulu, dahil panahon na raw para bumawi. Pagdating nila, agad naramdaman ni Rista ang presensya ng God-slaying sword. May laban na nagaganap, kaya dali-dali silang pumunta. At doon nga, si Seiya, kaharap na ang Demon Lord. Pagkakita kay Rista, hindi siya nagatubili. Ginamit niya agad ang trump card niya, ang Valhalla Gate. Kinulong nito ang Demon Lord at kahit anong palag nito ay wa-epek sa nasabing teknik, unti-unti siyang sinasakal ng gate. Pero hindi pa doon natapos. Nag-transform ang Demon Lord sa mas malala pang anyo at sinubukang kumawala. Na siya namang expected na ni Seiya. Sumugod siya, pero walang efekt ang normal na espada. Tinamaan pa siya ng malakas na atake. Pero hindi siya tumigil. Bigla na lang nagsimulang damyugo ang Demon Lord, doon nakita ni Rista ang isang pamilyar na item. Yung manika na binigay niya kay Seiya. Ginamit pala ni Seiya ang thorns ng Valhalla Gate at buhok ni Rista para gumawa ng bagong weapon na kayang tumagos sa kalaban. At doon kalaunan ay nakalusot at tinuhag niya ang Demon Lord. Hanggang sa tuluyan itong nilamon ng gate. Pero kapalit nito, bumigay ang katawan ni Seiya. Halos hindi na siya makagalaw, at duguan na. Hindi ito matanggap ni Rista. Ayaw niyang matapos ang lahat ng ganito lang. Humingi siya ng full power bilang diyosa, kahit labag sa rules. Pinayagan siya ni Ishtar. Ginamit niya lahat para i-heal si Seiya. Paulit-ulit na bumabalik ang sugat, pero hindi siya sumuko. Hanggang sa tuluyang magsara ang mga sugat ni Seiya. Pagmulat nito, agad siyang niyakap ni Rista, pero gaya ng dati, kalmado lang si Seiya. Nagulat pa nga siya na nagawa siyang iligtas ni Rista. Sa wakas, at sa unang pagkakataon, ay kinilala niya ito bilang tunay na healing goddess. Pero hindi pa tapos. Biglang nag-umpisa ulit gumalaw ang Valhalla Gate. Lumabas ang ulo ng Demon Lord, hindi pa rin ito sumusuko. Nag-iipon siya ng energy para sirain ang buong mundo.
Sa huling pagkakataon, ginamit ulit ni Seiya ang Valhalla Gate para hilahin pabalik ang ulo. At this time, tuluyan na itong naglaho. Pero kapalit, ay oras na para bayaran ni Seiya ang presyo ng skill. Unti-unting nasasira ang katawan niya. Kahit anong heal ni Rista, hindi na sapat. May option pa sana, at ito ay ang ibalik siya sa Divine Realm para mabuhay ulit. Pero hindi pwede, dahil kahit saglit lang tumigil si Rista, ay mawawala agad si Seiya. Sa huling sandali, pinuri ni Seiya sina Mash at Alulo. At kay Rista naman, ay niyakap niya ito. Doon bumalik lahat ng alaala niya, ang nakaraan nila. Sabay ngumiti siya. Sa pagkakataong ito, nailigtas niya si Rista. At doon siya tuluyang naglaho. Pagkatapos ng lahat, bumalik sila sa capital. Kinilala si Seiya bilang tunay na bayani. Sina Mash at Alulo naman, ay piniling manatili para ipagpatuloy ang laban sa mundo. Si Rista naman, bumalik sa Divine Realm. Pero hindi na siya katulad ng dati. Tahimik na ito, at malungkot, hanggang sa isang araw, ipinatawag siya ni Ishtar. May kaparusahan daw siya, isang SS rank world ang kailangan niyang iligtas. Mas mahirap, at mas delikado, sinubukan ni Arya na siya ang pumalit, pero hindi raw pwede. Dahil ito raw ang parusa ni Rista. Pero may twist. Ipinakita ni Ishtar ang isang registration form ni Seiya. Isang beses lang, papayagan daw siyang i-summon ulit si Seiya para iligtas ang bagong mundo. Mas mahina nga lang ang stats nito ngayon. Pero nang tiningnan ni Rista ang details, ay napangiti siya. Kasi kahit nag-reset na ang lahat, ay iisa pa rin ang nakalagay sa personality ni Seiya. At iyon ay ang pagiging overly cautious nito at walang katumbas na kaperningan. Yehey happy ending. Kung happy ka pa like at subscribe na rin isang sundot lang naman, salamat hihi.